Good morning, world! Welcome again to our online preaching. Wherever you are, join with me again. No? At ito na po yun sa mga final dito na ating talakayin sa Book of Revelations, the new heavens and new earth. It is the final expectation of every believer. Kaya basahin po natin ito at ating pagbulayin-bulayin muli ang salita ng Diyos. At nais kong basahin sa Tagalog para lalo nating maintindihan ang sinasabi nito. No? Sa Revelation chapter 21 verse 9 to 27. Ito po ang sinasabi sa Tagalog. Revelation 21:9 hanggang 27. Sabi po ng Word of God, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Wika niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng makaisang dibdib ng kordero. Nilokoban ako ng Espiritu at inatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Pinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito at dahil sa kaliningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto, bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa ilaga, 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nasalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at pader nito. Para sukat ang lungsod, kung ang haba ay siya ring luwang, sinukat ng anghel ang lungsod, may 2,400 kilometers. Sipin mo yun. Ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang bader, 216 na talampakan ang taas ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspi ang pader. At ang lungsod ay lantay na ginto, makinang na parang kristal, na hihiyasan ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saligan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At nais kong basahin dito sa, lundag tayo dito sa chapter 22, 1-6. Ipinakita rin sa akin na anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng Kordero. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod sa magkabilang panig ng ilog ay mga punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba't iba bawat buwan at nakakalunas sa sakit ng mga bansa. Ang mga daon nito walang masumpungan doon sa anumang sinumpa ng Diyos. Matagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Kasama ng Panginoon doon sa New Heavens and New Earth. Makikita nila ang kanyang muka at masulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y walang gabi at hindi na sila mangailangan ng mga ilawan, unang liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang maging liwanag nila, at maghari sila magpakailan man. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sipin, maghari sila magpakailan man. Kasama itong mga tao na nakasama doon ng Diyos sa kalangitan. Mga kapatid, sino yun? Tayo na nananampalataya sa Panginoon pagdating ng panahon. Kaya po, ating talakayin ngayon about the new heavens and the new earth. No? Itong new heavens and new earth, sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 13, sabi ng Panginoon, but according to His promise, we look for new heavens and a new earth, in which righteousness dwell. Okay? Ayon sa kanyang pangako, tayo po yun nga, inintay natin itong tinatawag na new heavens and new earth. Bago, mga kapatid. Okay? Ito po yung tinatawag na final na expectation na bawat mananampalataya ng unang panahon hanggang sa ngayon, mga kapatid. Ito po yung ating inaasahan, ang tinatawag na new heavens and new earth. Di natin alam kung paano buburahin ng Lord, ayusin ng Lord ang salibutan. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung ating basahin doon sa 2 Peter, okay, verse 7, but the heavens that now are on the earth by the same word have been stored up for fire,
lahat ng mga nilikha ng Panginoon susunugin sa apoy. Yata lang ko paano sunugin, kumbaga babaguhin lahat, no? Being reserved against the day of judgment and the destruction of ungodly people. But do not forget this one thing. Itong nating kalimutan. Beloved, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow concerning His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi nga dito ng Panginoon sa kanyang salita, huwag daw natin kalimutan na isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon na sa atin. Isipin mo yun, mga kapatid. Isang araw pa lang yun. Ilang araw pa lang ito sa Panginoon. Kung tayo ngayon ay 6,000 years, no? Sa libutan, ay di 6 na ano lang yan. 6 na araw sa Panginoon, mga kapatid. At sabi ng kanyang salita, dito mga kapatid, kung bakit hindi pa kaagad dumarating ang Panginoon, sapagkat gusto ng Diyos, lahat ng tao ay magsipagbalik sa Kanya, magsisi ang mga taong ito. Okay? Kaya po mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon, babaguhin niya lahat. Yung mga bagay sa sanlibutan. Isipin mo yun, lahat ng klase ng mga bato, ng mga mamahalin, yun po ang di ba? Nakalagay doon sa temple, doon sa Holy City, mga kapatid. No? I-renew lahat ng Panginoon, lahat ng mga bagay. Pati yung ating katawan na isira, bago na rin yan. Magkakaroon tayo ng katawan na hagaya ng katawan ng ating Panginoon na sinasabi doon sa 1 John chapter 3 verse 2, no? Sabi ng Word of God, Beloved, now we are children of God, and it is not yet revealed what will be. Okay? We know that when He is revealed, we will be like Him, for we will see Him just as He is. Maging kagaya tayo niya na nakikita tayo, glorified bodies, kumbaga hindi ka nasakop ng mga bagay sa kapaligiran. Ano ba? Parang lulusot ka lang kung saan-saan, di ba? Sipin mo yon, no? Yun po ang ating glorified bodies. Wala nang tinatawag na dugo. Okay? Doon. Kundi ito'y binago ng Panginoon. Sabi nga ng Word of God dito sa ating nabasa, sabi niya, no more sea. We don't know kung doon lang sa Holy City ito na walang no more, na wala ng tinatawag na karagatan. Pero sabi nito, 3/4 of our globe, alam mo sa sanlibutan, consists of water. Okay? Sipin mo yun. 3/4 sa sanlibutan ito consists of water. Di natin alam kung sa langit, ganun po mga kapatid, no? Na walang mga karagatan. Pero sabi ng Panginoon, doon sa kanyang trono ay dadaloy itong tinatawag na napakakinang na tubig, napakalinis na tubig, mga kapatid. Okay, so dito po, sabi nga ni John, itong tinatawag na new heavens and new earth ay bago na lahat. Okay? Dito sa tinatawag na Holy City, walang tinatawag na karagatan. The New Jerusalem coming down from heaven, okay, nabababa dito sa lupa, at yun na po yung mga kapatid. Kaya yung mga taong nainiwala na ito na yung lupa, ito na rin yung paraiso, ayon sa kanilang mga itinuturo, mga kapatid, itong lupa natin ito, dahil corrupt na ito, polluted na ito, ibababa ng Panginoon yung bagong langit, bagong lupa. Kumbaga, hindi na hagaya ngayon, iba-ibang bansa, hiwa-hiwalay. Napakalawak na lugar, mga kapatid. Okay? Itong ating planet Earth na ito, isa lang ito sa mga planeta na nilikha ng Diyos. Napakaliit lang nito. Isipin mo, ibababa ng Panginoon yung bagong langit at bagong lupa. Wala na yung mga nakikita natin mga galaxies na yan. Yun na yun, mga kapatid. Kaya po, okay, no? Kaya po, ang sabi ng Biblia sa atin ng mga manampalataya, for we are citizen in heaven, not on earth. Kumbaga, hindi talaga ito yung final natin na destiny, yung lupa na ito. Kumbaga, sa lupang ito, tayo po yung mga manlalakbay lamang. Kumbaga, habang nagalakbay tayo, inihanda natin ang ating sarili doon sa ating final na patutunguhan. Kaya mga kapatid, ang ibig ko sabihin, habang dito tayo nagkatrabaho, kumakain, pero huwag tayo ma-distract ng mga bagay na yan na hindi tayo magpatuloy kasi na-distract ka eh. Okay, natukso ka sa Satanas. Ay, dito na lang ako. Kaya may mga tao nakapokus lamang dito sa sanlibutan ito. Nakalimutan nila. Na lahat tayo malalakbay lamang. Sa kanila ako sa Panginoon susunod. Sa kanila hanggang namatay na nakalimutan nila yung kanilang tinatawag na
final destiny, mga kapatid. Kung sa mga paglalakbay, sa kalagitnaan pa lang sila, sumuko na sila. Nasatisfy na sila dito sa mga bagay sa libutan dahil marahil maganda na ang buhay nila, may mga sakyan, may magandang bahay. Lahat ay nag-enjoy, may kayamanan, mga kapatid. Okay, sabi nga ng Word of God, na maangkin mo man lahat ng bagay sa libutan ito kung ang kaluluwa mo ay mapahamak, wala pa rin kabuluhan. Bakit? Kasi ang ating kaluluwa na yung mga kapatid, pag wala sa Panginoon yan, forever na mapapahamak yan. Okay? At doon sa tinatawag na tinalaki natin kahapon, ang punta na ay lake of fire. Kaya sabi ng Word of God sa kanyang salita, 1 Peter 6:7, for we can brought nothing into this world. Wala tayong madalang anuman. Kaya sabi ito, set your mind on things above. Now, itong tinatawag na citizen, sino bang nakatira doon sa tinatawag na New Heavens and New Earth? Ito yung tinatawag na New Kingdom. Okay, alam niyo naman, bawat kaharian may kanya-kanyang nakatira, di ba? Halimbawa, ibang klaseng tao nakatira sa Africa, ibang klaseng tao nakatira sa US, ibang klase nakatira sa Canada, ibang klaseng tao nakatira sa Pilipinas, iba-ibang klase, ganon din po sa langit, mga kapatid. Iba't ibang klase, siyempre, di ba, kung dito tayo sa Canada, yung ating kasuotan ay kaiba, doon din po sa langit, mga kapatid. Ibang klase din ng ating kalagayan doon. Kaya nga sabi ng Word of God, sa kanyang salita, sa Revelation 22 verse 3, sabi ng Panginoon, no? Walang masumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matagpuan sa lungsod ng trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Ibig sabihin, yung mga tao doon, ito yung mga tinatawag na they are God's people ayon sa Revelation 22 verse 3. Sila yung mga nilinis ng Panginoon. Sila yung mga tinawag ng Panginoon. Sabi sa Revelation 21 verse 27 na sila yung mga taong nilinis ng Diyos. Sabi sa Revelation 21 verse 27 sa Tagalog. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makapasok sa lungsod. Nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya lahat na tayo, mga kapatid, na tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng ating mga buhay, yung ating pangalan ay nakasulat yan, nakarecord yun sa aklat ng Panginoon yan. Diba? Ay kung high-tech tayo ngayon, naka-computerize, ang bilis, kita na kaagad. Diba? Kagaya ng isang tao na pupunta sa ibang bansa, pero ang problema, yung passport niya nagamit na ng iba pala. No? Nahuli agad ka kung sinong tao na yon. Tayo po, mga kapatid, ang Panginoon, kung high-tech tayo ngayon, kung may mga AI na ngayon, ito ang artificial intelligence, lalo ang Panginoon, high-tech siya, mga kapatid. No, na, tika mo tagal, sa bilyon-bilyon ng mga tao, paano ako makita dito? Alam ng Lord yung mga kapatid. Kaya po, napakaganda. Nasabi nga ng Word of God doon sa Revelation 20 verse 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tapon sa naglalagablab na apoy na kung saan pangalawang kamatayan, tiyatang na lake of fire. Pero ang lahat na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay makasama ng Panginoon. They are followers of God. Their name was written in the book of life. Sila yung mga nilinis ng Panginoon. Sabi nga sa Revelation 21 verse 7, na yung mga taong pupunta doon, ito ang makakamta ng magkatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Yung magkatagumpay, ibig sabihin nagtagumpay ka sa kabila ng mga pagsubok, mga pag-uusig, okay? Mga tukso, mga kapatid, nagtagumpay ka. Natapos mo ang labanan. Ang iba ay natapos sa sila'y pinatay ng mga kampo ni Satanas. No? Panahon ng Antichrist during that time. Pero sila nagtagumpay, mga kapatid. Hindi sila nag-give up sa kanilang pananampalataya. No? Ay, ngayon pa kaya tayo mag-give up? Diba? Pasalamat tayo ngayon, hindi pa dumaranas ang iba ng matinding pag-uusig, kagaya sa ibang bansa, matindi. May mga bansa na pag sinabing Kristiyano ka, talagang patay ka kaagad. Nalaman lang na may Bible ka, talagang ika-persecute nila. Sa Middle East, sa North Korea, sa China, mga kapatid. Okay? Kaya mayroong mga Kristiyano ng mga patago. Kahit sabihin mong pinipersecute ang mga Kristiyano sa China,
Pero million ang mga Kristiyano doon sa China. Ganun din sa Iran. Bawal doon sa Iran. Pero alam niyo ba, maraming mga Kristiyano na ngayon sa Iran. Patago lang ang kanilang panambag. Kasi pag nahuli sila, patay sila mga kapatid. Pero hindi sila natatakot sapagkat alam nila, sabi nga ng Word of God sa Luke 12 verse 4 and 5, huwag kayong matakot sa pagpapatay ng katawan. Ang ikatakot nyo may katapangyarihan mapatay ng katawan at ng kaluluwa. Okay? Kaya po mga kapatid, ang sabi ng Word of God, yung mga nakatira doon sa tiyatawag na New Heavens and New Earth, ito yung mga taong they are sanctified, they are God's people, they are an overcoming people. Sabi ng Word of God sa Matthew 24 verse 13, ang sino mang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya nga po dito mga kapatid, no? Dito sa New Heavens and New Earth, kasama ng Panginoon ang mga manampalataya ayon doon sa Revelation 22. Okay? God dwelling among them. Kumbaga kasama nila ang Panginoon. God will be their God. Sabi ng Word of God. Basahin ko sa Revelation 22 verse 3. Okay? Sabi ng Word of God. Walang masumpungang doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at Kordero at sambahin siya ng kanyang mga lingkod. Verse 7, sabi ng Panginoon sa kanya, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ko, mapalad ang tumutupad sa mga hulang na nilalaman ng aklat na ito. Okay. Darating na raw po ang Panginoon at mapalad yung mga taong tumutupad sa kanyang mga salita. At sabi pa dito sa binasa natin kanina, Revelation 21 verse 7, na kung saan, sabi nga dito, ito ang kakamtan na magatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Yung mga magtatagumpay, siya ang Diyos ng mga taong nagtatagumpay. Mga kapatid, anday mga pagsubok, anday mga problema. Pero mga kapatid, pag napagtagumpay natin mga tukso, mga distraction sa tanas, okay? Ikaw ay magtatagumpay at ito po ang kakamtin mo. Sabi ng Panginoon doon sa kanyang salita, God will wipe away all their tears. Papahilin ng Panginoon ang kanyang mga luha. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita. No? Sabi niya dito sa Revelation 21 o Pahayag 21 verse 4, sabi niya, at papahilin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Isipin mo yun. Doon, wala nang iyakan mga kapatid. Nakalipas na raw ang mga dalamhati, sabi ng Word of God. Wala nang kalungkutan. Wala nang kahirapan mga kapatid na mangyari. Kaya nga sabi sa Revelation 22 verse 3, sabi sa kanyang salita, walang masumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos matagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Wala na sinumpa. Ibig sabihin, wala na mga sakit-sakit doon mga kapatid. Sapagkat ang ating katawan ay sira. Okay? Hindi na po tayo magkakasakit doon. No more sorrow. No more pain. Glory to God. Kung may marami tayong naramdaman. Okay? No? May mga iba-ibang klaseng sakit sa katawan. Lalo kung tamaan ka ng tiyatawag na rayuma. Oh, napakasakit mga kapatid. Grabe. Parang gusto mo nang kunin ka ni Lord, no? Ay, pero doon, lahat yun, aalisin ng ating Panginoon. God will wipe away all their tears, sabi nga ng kanyang salita. At actually, sinabi niya rin yan sa Revelation 7:17, na kung saan, doon sa ng Panginoon ay di natin maranasan yung mga matinding kahirapan. Sabi nito ng kanyang salita, sa Revelation 7 verse 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang sabi ni iba, pastor, bakit langit yun? Ba't may lumuluha doon? Siyempre, isipin mo naman hindi ka maiyak. Nagtuturo ka ng salita ng Diyos sa iyong mga mahal sa buhay, hindi sila nakinig. Pag nandoon ka sa napakagandang lugar, maalala mo, di ba? Na sana dito rin sila. Alam ko pa ako yung nakapunta sa ibang lugar pag wala ang pamilya ko na sana makakasama ko rin pamilya ko dito. Sana, di ba? Siyempre maalala mo yung mga kahirapan niyo pagkatapos ay nag-give up sila. Pagkatapos, maiiyak ka na lang eh. Di ba? Sa mga nangyaring yung mga kapatid.
Kaya po mga kapatid, sabi niya, no more death, no more sorrow, no more pain doon sa tinatawag new heavens and new earth. Ano pa? Lahat ng bagay ay bago na, sabi ng Word of God. No? Sabi ng kanyang mga salita. Sa Revelation 22 verse 5, sabi ng Panginoon, dooy walang gabi at hindi na sila mangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoon Diyos ang maging araw nila at mag-aari sila magpakailanman. Doon, ano yung doon na tinutukoy? Ito sa bagong langit at bagong lupa na ibababa ng ating Panginoon. At sagana din sa tubig, mga kapatid. Ayon sa Revelation 22 verse 17, sabi ng Panginoon, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikasal, halika, lahat na kanilang ito ay nagsabi, halika, lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Alam mo ba, may mga bansa na problema nila ay tubig. Kagaya sa Africa. Mapala dito sa Canada dahil ang daming mga lake dito, ang daming mga tubig dito, mga kapatid, no? Kaya yun, plenty of water, no more curse, wala na mga sinumpa doon, freedom na sa mga tinatawag na ungodly people, okay, sa mga masamang tao, wala na tayong takot, okay, pangamba, doon sa tinatawag na langit na bayan. Now, ano itong tinatawag na New Jerusalem? Ito yung tinatawag na Holy City. Itong Holy City ng sinasabi ng Word of God ay walang mga masamang taong makapasok doon. Sabi sa Revelation 21 verse 27, sabi ng Word of God, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sinumang gumagawa ng kahiyan at mga sinungaling, yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapasok sa lungsod. Okay, yun lamang daw makapasok sa lungsod. Okay. Kaya po mga kapatid, ito yung Holy City, the New Jerusalem. Ito po yung ibababa ng Panginoon, the tabernacle of God, sabi nga ng Word of God. Okay? The bride, sino yung bride na yun? Tayo na church na naghihintay sa Panginoon, sabi sa Revelation 21 verse 2. Sabi ito, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, buhabang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gaya na gayak sa pagsalubong sa laking mga pangasawa niya. Okay. Praise God. Bride, the Lamb's wife. The heavenly Jerusalem. Okay, ito rin sabi nung panahon na yun, sabi ni Abraham, na siya po ay naghintay nung tiyatawag na new heavens and new earth din ang inintay niya. Okay? Kaya sabi sa Revelation sa Hebrews chapter 11 verse 10 to 16. Basahin natin. So in Hebrews 11:10 verse 16. Sabi ng Word of God. Habang inintay niyang maihatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Ito sabi ni Abraham. Dahil din sa panalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya sa tapat sa tapas na pangako. Kaya sa taong may turing na halos patay ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Okay. Kaya po mga kapatid, ito yung inihintay. Isipin mo sa Old Testament pa lamang inihintay na ito. Okay, how much more sa Bagong Tipan na talagang binigyan ng kaliwanagan kung ano itong tinatawag na laman doon sa New Heavens and New Earth. Sabi nga, the Father's house. Ito rin siya sabi na the Father's house. Ayon doon sa John 14 verse 1 to 3. Sabi ng Panginoon doon sa mga disciples na, kung naipaghanda ako kayo ng bahay doon sa langit, ako'y babalik at kung saan ako dumuon, kayo rin naman ay doroon. Mga kapatid, ibaba ng Panginoon yung kanyang New Heavens and New Earth, yung New Holy City. Wala nang gabi doon, sabi ni John. Okay? Kaya itong tiyatawag na Holy City, ano bang description nito? 12,000 furlong. Wow. Kumbaga, sabi nga doon ay 2,400 kilometers na yung ano pa lang yun, yung Holy City. Gaano kalawak yun. Diba?
mahirap i-describe. Ano pa yung mga nakalagay doon? Iba-ibang klaseng mga bato, sabi sa Revelation 21 verse 11, sabi ng Word of God, nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 silangan, 3 sa timog, 3 sa ilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Yung kanyang mga pader ay nalagyan ng mga nakadekorasyon ng mga jewels, no? Mga precious stones. Okay? Yung kanyang mga gates, 21 pearl. Yung straight, yung mga daanan, pure gold, mga kapatid. Dito ang liliit lang na ginto, napakamaldon. Hindi dadaan ng tao, inaapakan na lamang. Okay? Pure gold. Yung water system, walang problema. Yung ilaw, ang Panginoon mag-iilaw. Ang maghahari, walang iba ang Panginoon. Nakapunta ako sa Macau, may lugar doon na sabi, naapakan, ginto daw yun, no? Sa lugar, mga casino doon. Inikot lamang kami doon. Sabi ko, ang ganda naman pala nito. How much more do sa langit, mga kapatid. Amen? Kaya po, ito yung dahilan na tayo dapat magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yes. Sapagkat ang ating Diyos po ay minilaan na new heavens and new earth. Basahin ko lang po itong mga paalala niya sa atin sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, but the day of the Lord will come as a thief, in which the heavens will pass away with great noise, and the elements will be dissolved with fervent heat, and the earth and the works of it will not be found. Lahat ayusin ang pamabaguhin. Therefore, since all these things will be destroyed like this, what kind of people ought you to be in holy living and godliness? Dapat tayo magpakabanal. Yamang ganito mangyari. Sabi nito, looking for and earnestly desiring the coming of the day of God, which will cause the burning heavens to be dissolved, and the elements will melt with fervent heat. Lahat susunugin. Ano mang kaganda ng bayan, lahat, walang may tira. But according to His promise, we look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, ito yung paala sa atin. Seeing that you look for these things, be diligent to be found in peace, without blemish and blameless in His sight. Magkaroon tayo ng kapayapaan, walang kapintasan, namuhay tayo ng tama, sabi ng Panginoon. Regard the patience of our Lord as salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given to him, wrote to you. Okay? Na dapat tayo ay magpakalinis. Amen? Mamuhay ng tama ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito yung mga paala sa atin. Yung ating buhay dito, okay, pansamantala lamang. May nilaan ng Panginoon na new heavens and new earth. Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pagdating na sa langit, doon natin tatanggapin yung mga reward o gantimpala na nilaan sa mga nagsisipagtapat sa Kanya. Amen? Kung anong mga kahirapan mo ngayon, may katapusan yan. Manampalataya ka sa Panginoon. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Ano man po ang iyong mga naranasan ngayon, alam ng Diyos yan. Maging sakit man yan, alam ng Diyos yan. Mga problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa trabaho, alam ng Lord yan. Manalangin tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Hanggang tayo ay, amen, makamtan natin ang panghako ng Panginoon. Huwag ka magsawa sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Lalo ang ating buhay sa mundong ito ay may katapusan. We don't know. No? Akala natin malakas tayo. Di natin alam, di ba? Yung iba sabi natin, ay malakas yun, bakit gano'n nangyari? Hindi natin alam yung mga nangyari araw-araw. Ang mahalaga kung tayo naglilingkod sa Panginoon ay mayroon tayong 100% na kasiguruhan ng ating kaligtasan. Sige po, idulog natin sa Panginoon ang ating mga problema, mga pagsubok nating naranasan. Sa Sabado nga po ay Couples Fellowship, at tapos ay kakain sa Eat All You Can sa Dragon Pearl, at sa Sunday ay tawag na renewal of vows ng mga mag-asawa. Sana na doon po kayo sa Sunday para sama-sama tayong
palakasin ang relasyon ng mga mag-asawa. Lalo po sa ating panahon ngayon, dahil mga problema at pagsubok na kinakarap ang mga mag-asawa. No? Pero sa Diyos po ay walang imposible. Tayo manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kayo po ay nagkapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po Diyos sa mga kapatid namin na kasama namin ngayon na nag-aaral ng iyong salita pang the Book of Revelation, Panginoon. Ipinapakita mo kung anong mga mangyari at ang final destiny sa huling araw. Ang dalangin namin, Lord, i-bless mo mga nakasama namin sa mga pag-aaral na ito. May mga problema mo sila, bigyan mo sila ng solusyon. Panginoon, may sakit mo sila, we pray for complete healing from head to foot. Kung problema nila, Panginoon, financial, I pray, Lord, financial breakthrough. Lord, ikaw ay maraming paraan paano tugunin ang pangailangan ng iyong mga anak ko, God. Kay Lord, i-bless mo sila at i-bless mo rin po, Lord, ang mga buong BCI family, Panginoon, sa iyong mga activities at mga gawin sa mga darating na mga araw, O God. Kaya Lord, salamat po sa iyong kabutihan at biyaya na naipahayag ang iyong mga salita. We pray na ito'y manatili at magkapatuloy sa kanilang mga kisipan na kami magpatuloy at huwag kami magsawa sa paglilingkod sa iyo, God. Thank you, Lord. This is our prayer, thanksgiving in Jesus' name. Amen. God bless you, mga kapatid. Sa ngalan po ng Victorious City Church International, ito pang inyong lingkod, Arnel Galang, na patuloy na nagsasabi na sa Diyos po ay walang imposible. Mahal po kayo ng Panginoon. God bless you all. See you again.